Guys, for today's video, gusto ko sana mapag-usapan natin specifically ang Maya Personal Loan. But medyo tumingin tayo on macro level. Ano ibig sabihin? Di ba merong mga loan services si Maya? Nandyan ang Maya Easy Credit, nandyan ang Maya Personal Loan, and nandyan din ang credit card nila. Ito yung loan service na ino-offer ni Maya sa mga customers niya or mga users ng Maya account. Pero hindi lahat ng tao ay may access sa tatlong service na to. Napaka-konti lang yung tao na merong Maya Easy Credit, Maya Personal Loan, and Maya Credit Card. So, in this video, gusto ko sanang mapag-usapan natin kung ano ba sa tatlong loan service ni Maya ang may pinakamababang interest. And in addition to that, tingnan natin itong Maya Personal Loan na offer naman sa asawa ko. And bakit sa asawa ko? Ba't hindi sa akin? Eh, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Basically, meron tatlong loan service si Maya. Dati apat meron pa yung Pay in 4. Pero diniscontinue na nila. Sabi nila maglalabas sila ng panibago pero wala pa naman. I heard a Tweety Bird saying na may niluluto na parang ganyan si Maya. Hindi lang natin alam kung kailan. But for sure, once na ma-confirm ko yan dito sa Tweety Bird na yan, i-discuss din natin yan. Going back dito sa tatlong loan service ni Maya. So ako po, meron po akong Maya Easy Credit. And currently nakamax siya. Naka up to 30,000 siya with an interest rate of sa akin 6.99 or almost 7%, di ba? But nagbibigay naman sila ng 0% interest or 0% service charge. So, pag nagbigay sila, doon ko siya kinukuha. Next naman dyan ay, unahin muna natin yung credit card kasi yun yung meron ako. So, sa credit card, meron silang dalawa, which is the Maya Black and the Maya Landers. Una po ako nagkaroon ng Maya Landers, and when I'm trying to apply for a Maya Black, hindi na po pwede. Basically, isa lang daw po pala ang pwede nilang i-approve. I'm not sure if that's true. Meron po ba sa inyo na-approve ng Maya Black and Maya Landers dyan? Let me know po sa comment section sa baba. So, dito naman sa Maya Credit Card, ang interest po nito on a annual basis is around 36% per annum. Or naglalaro po siya ng 3% per month. That is when you don't pay in full. And meron na rin po tinatawag na mini payment si Maya wherein you can do installment. But let's reserve that for a separate video na lang. Yeah, so ito naman, so titingnan po natin 3% per month versus dito sa Maya Easy Credit na sa akin na 6.99%. So basically, much better magkaroon ng Maya Credit Card versus dito sa Maya Easy Credit. Okay, so last but not the least na lang ay ang Maya Personal Loan. So ito po, papakita ko po sa inyo, ganito po yung nakalagay sa akin. Sabi daw po ay hindi daw po available sa country ko. Ano? Nasa Pinas naman po ako ngayon. Hindi po ako gumagamit ng VPN or what? Yung location service ko, precise location. So bakit niya sinabing wala ako sa Pilipinas? Malay ko sa kanya. But, ito po, nagkaroon po kasi ng offer naman sa asawa ko ng personal loan. So, ito yung isa sa pag-uusapan nga natin, itong offer na to. Kung okay ba talaga ang offer ni Maya Personal Loan. And i-check din po natin later yung interest by comparing the three services. Okay po, so ito po siya. So, calculate how much you'll pay per month. So, sa 100,000 daw po in 24 months. Ang babayaran lang daw po namin ng asawa ko ay 4,934.62. So, that's less than 5,000 lang po. I-try po natin siyang i-calculate. 4,934.62 times 24 months, 118,430. Ibig sabihin, nasa 18,000 lang po ang interest. So, divide po natin by 100,000. 18.43%. So, 18.43% divided by 24. Lumalabas po na 0.767 or around 0.77% lang po per month. Ang baba po nito Nag-try po kami na mag-proceed. And ito po yung na-offer po sa amin. Sabi po dito, we are offering you 100,000 pesos sa 24 months to pay versus po dun sa kinalculate natin kanina 4,000. Ito po, naging 6,686 or almost 6,700. 6,700. So sabi po dito, ang monthly add-on rate daw po ay 2.52%. Ang monthly effective interest rate niya ay 4.26%. Tapos may ibabawas na documentary stamp tax na 750.
Yung documentary stamp tax po sa government naman po natin yung mapupunta. So that's 1 peso at 50 centavos for every 200 pesos. Matatanggap namin daw ay 99,250 pesos. So i-calculate po natin yan based sa 6,686.67 times 24 months. That is 160,480 minus 100,000 na principal, 60,480 divided by 100,000, 60.48% divided by 24 months. That's 2.52% po. Tama po ba yung monthly add-on interest? O tama po, 2.52%. And then multiply din natin yan by 12 para makuha natin yung annual interest. The annual interest is 30.24. Pero hindi po natin sinama pa dito yung documentary stamp tax. So, yan po yung offer sa personal loan. Okay, kung i-compare po natin yung monthly percentage nila, sa credit card po, nasa 3%. Ito naman pong in-offer sa amin na 100,000, nasa around 2.52% lang po ang monthly add-on interest rate. While yung Maya Easy Credit naman ay 6.99%. Thus, ang pinaka-okay na choice po talaga dito ay ang Maya Personal Loan. That is, kung ang balak nyo po ay magkaroon ng longer payment terms, tipong 6, 12, 24 months to pay. Kasi po, if you get that amount naman or utang kayo using the credit card na using the mini payments, 12 months to pay lang po yan. So, dito po sa in-offer ni Maya, maganda po itong Maya Personal Loan. Please note po na hindi po tayo pare-parehas ng interest. Nagkataon lang po siguro na medyo okay ang binigay na interest dito sa asawa ko na mababa na 2.52 compared nga po sa credit card na 3%. Again, napaka-rare po na magkaroon po tayo ng lahat ng services kasama personal loan and credit card. So, at least ang pinakamadami po dyan is dalawa. Merong combination ng Maya Easy Credit and Credit Card, Maya Easy Credit and Personal Loan. So, sa interest at interest lang naman po, mas mura talaga ang personal loan compared dito sa dalawang loan service ni Maya. Sa credit card naman po kasi kahit sabihin natin 3%, you have that option naman to pay in full para maging 0% interest. Thus, kung sino-charge mo lang sa credit card mo ay yung monthly bills mo, then nagkakaroon ka ng leeway sa pera mo na wala ka pang babayarang interest. Kesa umutang ka sa Maya Personal Loan na minimum na 6 months, tapos may interest ka pa. So, yun naman yung pros and cons ng bawat isa. Okay, for our question of the day. Kung papapiliin kayo sa dalawa na Maya loan service between Maya Personal Loan and Maya Credit Card, alin po sa dalawa yung pipiliin nyo na magkaroon kayo? Kasi kadalasan po talaga, isa lang po ang ina-approve sa atin. Ano sa tingin nyo? Maya Personal Loan or Maya Credit Card? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Palawan Real Estate Offers at Palawan Real Estate Offers. Sabi po niya, hi po, pa-shoutout Lodi from Puerto Princesa City, Palawan. Uy, wag. Taga Palawan. Kay Palawan Real Estate Offers, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell buttons to be subscribed para ma-receive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!